Then I will send you to the afterlife. I create my destiny, and I will not die by your hand. But you will! Sa sinaunang Ehipto, bago pa ang panahon ng mga paraon, may alamat tungkol kay Haring Memtep na gumawa ng tipan kay Anubis, ang Panginoon ng Underworld, upang lumikha ng isang sinumpang espada na napakalakas na sino man ang magmamay-ari nito ay maaaring maghari sa buong mundo. Ang espada ay pinanday ng Panginoon ng Underworld sa apoy ng impyerno, at pinagkalooban niya ito ng kanyang sariling pangalan, The Fang of Anubis. Ang mga pangalan ng mga pinatay ng espada ay inukit magpakailanman sa Book of Souls, kung saan sila nanatiling nakakulong magpakailanman, hinatulan sa walang hanggang kadiliman. Ngunit kung ang kasamaan ay kayang likhain ng ganoon kadali sa nag-aalab na pandayan, tiyak na may paraan upang wasakan ng espada at palayain ang mga kaluluwa. Nagsisimula ang pelikula sa isang grupo na pinamumunuan ni Haring Nebseret na winasak ang pinto ng Ancient Tomb. Ang libingang ito ay pag-aari ni Haring Memtep. Kasama ni Nebseret ang isang priestess na nagngangalang Menofer, na laging may dalang lawin at may kakayahang makita ang nakaraan. Pinayuhan niya ang hari na ang hinahanap nila ay nasa loob ng kabaong ni Haring Memtep. Binuksan nila ang kabaong at sa wakas ay natagpuan ni Nebseret ang bagay na kanyang hinahanap, ang sinumpang espada, The Fang of Anubis. Matapos makuha ang espada, naganap ang mga masaker sa iba't ibang lugar. Tinalo ni Nebseret ang kanyang mga kaaway, nagtayo ng isang makapangyarihang hukbo ng mga mandirigmang tinatawag na Wolf Warriors, at idineklara ang kanyang sarili bilang isang God King. Gayunpaman, may isa pang kaaway na hindi pa niya nalulupig, ang huling inapo ng dakilang lahing Akkadian na kilala sa bansag na The Scorpion King. Inutusan ni Nebseret si Menofer na utusan ang kanyang lawin upang hanapin ang Scorpion King. Sa kabilang dako, makikita natin ang isang blacksmith na abala sa paggawa kasama ang batang si Abe. Nangangarap si Abe na maging isang dakilang mandirigma at magkaroon ng sariling espada. Ngunit tumanggi ang blacksmith na nagngangalang Matayos na gumawa ng mga espada para sa digmaan at sinabing matagal na niya itong itinigil. Ang ginagawa na lamang niya ay mga itak na ginagamit ng mga magsasaka sa nayon. Madalas din siyang tumulong sa mga taga-nayon at nangangaso sa kanyang bakanteng oras. Samantala, sinusundan ng mga tauhan ni Nebseret ang lawin ni Menofer upang matukoy ang kinaroroonan ng Scorpion King. Dinala sila ng lawin sa nayon ni Naabe. Sinimulan ni Kensa, isa sa mga tauhan ni Nebseret, ang pagtatanong sa mga taga-nayon. Sinabi niyang hinahanap niya ang Scorpion King o ang lalaking nagngangalang Matayos. Itinanggi ng ama ni Abe na may alam sila tungkol sa hari o sa pangalang hinahanap ni Kensa. Dahil hindi niya natagpuan ang kanyang target, iniutos ni Kensa na sunugin ang nayon at patayin ang ama ni Abe. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Matayos at nagsimula ang labanan. Doon nabunyag na si Matayos pala ang tunay na Scorpion King na nagtatago sa katauhan ng isang blacksmith. Nang makita ni Abe na sugatan si Matayos, mabilis siyang tumakbo papunta rito ngunit agad siyang nadakma ni Kensa at ginawang bihag. Nang makita ito, nakiusap si Matayos kay Kensa na pakawalan si Abe at handa siyang sumuko kapalit nito. Ngunit naging malupit si Kensa, pinatay niya si Abe sa sarili niyang mga kamay. Sugatan at nanghihina, nadakip si Matayos at dinala ni Kensa upang iharap kay Nebseret. Kinagabihan, huminto sila upang magpahinga. Mahigpit ang pagbabantay kay Matayos, ngunit may isang babae na nakalusot at natalo ang lahat ng mga gwardya. Iniligtas niya si Matayos at dinala ito sa isang ligtas na lugar, saka tinangkang gamutin ang mga sugat nito. Ang babae ay nagngangalang Tala. Samantala, iniulat ni Kenza kay Haring Nebseret na nakatakas ang Scorpion King sa tulong ng isang tao. Dahil dito, nagnitngit sa galit ang hari at itinuring ang Scorpion King bilang isang dakilang kaaway na dapat agad puksain. Samantala, nagising na si Matayos at habang magkasama sila ni Tala, iginiit pa rin ni Matayos na isa lamang siyang blacksmith, ngunit alam na ni Tala ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ibinunyag ni Tala na siya ay anak ni Baltazar, ang hari ng Nubia. Nagulat si Matayos dahil si Haring Baltazar ay dati niyang kakampi. Ikinwento ni Tala ang tungkol kay Haring Nebseret na naghasik ng lagim sa buong Ehipto gamit ang espada ni Anubis.
Ipinaliwanag niyang ang tanging makapipigil dito ay ang Book of Souls. Nakiusap siyang tulungan siya ni Matayos na hanapin ang Book of Souls, ngunit tumanggi si Matayos na makisangkot. Ipinakita ni Tala ang isang punyal, ang punyal na siyang pumatay kay Abe, at nang makita ito ay sumang-ayon na siyang makikipagtulungan kay Tala upang patayin ang may-ari ng punyal na ito at maipaghiganti si Abe. Sinabi ni Tala na ang Scorpion King ay isang mandirigma na itinakda ng tadhana upang palayain ang mga kaluluwang nagdurusa. Samantala, gamit ang mata ng kanyang lawin, nakita ni Menofer na papalapit na sina Matayos at Tala sa Valley of the 13th Moon, kung saan naroon ang Book of Souls. Ipinaalam din niyang ang aklat na iyon ay may kapangyarihang sirain ang espada ni Anubis. Makikita ang Scorpion King na tumatawid sa isang tuyong desyertong mabuhangin. Bigla siyang huminto, itinapon ang kanyang sandata, at inutusan si Tala na gawin din iyon. Pagkatapos ay nagsimula siyang makipag-usap sa isang nilalang, ngunit walang ibang nakikita si Tala. Di nagtagal ay may mga palasong lumilipad sa paligid nila, kasunod ang paglitaw ng mga Sand People, isang tribong mangangaso na kilala bilang Black Arrow. Nahuli ang dalawa at ikinulong. Sinabi ng kanilang pinuno na si Urok na pumasok sila sa kanyang teritoryo nang walang pahintulot at dapat silang patawan ng kamatayan. Nang makita ni Urok si Tala, agad siyang nabighani rito. Nang tanungin siya ni Urok tungkol sa Scorpion King, tugon lamang ni Tala na ang lalaking kasama niya ay ang mismong Scorpion King. Nakikita ni Urok na hindi karapat-dapat ang Scorpion King sa titulong dakilang mandirigma, kaya't buong tapang niya itong hinamon. Kalma ngunit matatag na sinagot siya ni Matayos. Nagkaroon sila ng kasunduan, bibigyan siya ni Urok ng pagkakataong tumakbo at magpapadala siya ng 4 na lalaki upang siya'y habulin at patayin. Humiling ang Scorpion King ng 5 lalaki ang ipadala niya imbes na 4, kapalit ng kondisyong kapag siya'y nabuhay, kailangang palayain silang dalawa ni Urok. When you reach that arrow, we will hunt you. Isa-isa niyang natalo ang mga lalaki at sa huli si Urok mismo ang kanyang nabihag. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, napansin ni Urok na hindi sila pinatay ng Scorpion King kahit may pagkakataon ito. Lubhang humanga at nabilib siya rito, kaya't pinalaya na niya ang dalawa. Samantala, patuloy na sinusundan ni Falcon at Kensa ang Scorpion King patungo sa 13th Moon Valley. Narating na ni Tala at Matayos ang lugar kung saan matatanaw ang mabuhanging kapatagan na tinatawag na 13th Valley. Sinamantala ng Scorpion King ang pagkakataon upang tanungin si Tala tungkol sa Book of Souls. Ipinaliwanag ni Tala na ang templo kung saan ito nakalagak ay maaari lamang pasukin tuwing gabi ng Blue Moon na nagaganap bawat 3 taon, at ngayong gabi nga iyon mangyayari. Alam ito ni Tala dahil ang kanilang angkan ay nagbabantay ng aklat sa loob ng maraming salinlahi bago pa man ang panahon ng mga paraon, bagamat wala pang nakakita rito. Sinabi rin niyang hindi sila maaaring pumasok sa karaniwang daan kundi sa pamamagitan lang ng isang portal. Pagdating nila sa harap ng tarangkahan, binasa ng Scorpion King ang sinaunang inskripsyon sa wikang Sumerian na nakaukit sa ibabaw ng portal, "The one who repeats the form." Idinugtong ni Tala na inuulit ng buwan ang sarili nitong anyo bawat 30 araw, at ang Blue Moon naman ay inuulit ang anyo nito bawat 3 taon matapos ang Summer Solstice. Dahil wala ng ibang pahiwatig, inutusan ng Scorpion King si Tala na basahin ang pergaminong dala niya. Nakasulat doon, pagkaraan mong lampasan ang Stone Moon Threshold, maglakad ng 400 hakbang patungong Hilagang Silangan. Agad niyang dinala si Tala sa tinutukoy na direksyon. Doon ay natagpuan nila ang isang bilog na batong kahawig ng pentagram. Kaagad na ikinabit ni Tala ang aparatong dala niya. Habang abala si Tala, pinagmasdan naman ng Scorpion King ang portal at nagmuni-muni sa kahulugan ng ancient inscription. Bigla niyang naunawaan na ito pala ay isang uri ng kodigo. Agad namang inikot ni Tala ang kanyang aparato ayon sa tunog ng sinaunang inscription.
Tama nga, umilaw ito at naglabas ng bughaw na liwanag mula sa buwan, dahilan upang mag-aktibo ang portal. Pumasok ang dalawa. Ang portal ay nagdala sa kanila sa isang pasilyo. Doon ay natagpuan nila ang isang silid na may mesa at isang aklat sa ibabaw nito. Habang nag-iimbestiga sila, bigla silang inatake ng isang golem. Halos mapatay na sila, ngunit isang magandang babae na nagngangalang Amina ang dumating at inutusan ang golem na si Enkidu na huminto. Nagpakilala si Tala kay Amina at ipinaliwanag ang dahilan ng kanilang pagpunta, ang hanapin ang Book of Souls. Tumango lamang si Amina at saka tumingin sa Scorpion King, sabay sabing siya ay isang Akkadian. Sinagot din ni Amina ang tanong ni Matthaios tungkol sa golem, na ipinaliwanag niyang nilikha mula sa putik at binigyang buhay sa pamamagitan ng mahika. Nilikha daw ng ama ni Amina ang golem na si Enkidu upang siya'y protektahan. Pagkatapos ay ikinwento ni Tala kay Amina ang tungkol sa isinumpang espada, ang Fang of Anubis, na pumuksa sa buong Ehipto at hindi pa kailanman natalo. Nakiusap si Tala kay Amina na ibigay sa kanila ang Book of Souls. Ngunit sinabi ni Amina na wala dito ang anumang makakatulong sa kanila. Idinagdag pa niya na nabasa na niya ang lahat ng mga scroll at aklat dito, ngunit hindi pa niya kailanman nakita ang aklat na tinutukoy nila. Dahil dito, inutusan ni Matthaios si Tala na maghanap ng iba pang mga pahiwatig mula sa scroll na dala niya. Nakasulat doon na ang Book of Souls ay isinulat sa vellum of alabaster at ang nilalaman nito ay makikita lamang sa liwanag ng bughaw na buwan. Mabilis na napansin ng matalinong Scorpion King ang bughaw na liwanag ng buwan at sinubukan abutin ang kamay ni Amina, na ikinagalit ni Enkidu. Ngunit sa paggalaw ng kamay ni Amina upang pigilan si Enkidu, nabunyag ang katotohanan, si Amina pala mismo ang Book of Souls. Ipinaliwanag ni Amina na nakasulat sa kanya ang mga pangalan ng mga kaluluwang sapilitang kinuha ng espada ni Anubis. Naririnig at nakikita rin niya ang mga mukha ng mga pinaslang. Samantala, nakarating na sina Kensa at ang kanyang mga tauhan sa teritoryo ng Black Arrow. Agad silang hinarang ni Uruk at ng kanyang mga tauhan. Sinubukan ni Kensa na bayaran si Uruk upang makadaan patungong 13th Moon Valley gaya ng ginawa ng Scorpion King. Ngunit sagot ni Uruk, binayaran siya ng Scorpion King ng tapang at respeto. Isa sa mga aroganteng tauhan ni Kensa ang nagtangkang takutin si Uruk, ngunit hindi natinag ang mga taong buhangin. Sa huli, napilitan si Kensa na umurong at dumaan sa ibang daan dahil nauubusan na sila ng oras. Samantala, tila nahulog na ang loob ni Amina sa Scorpion King, bagay na ikinabahala ni Enkidu. Ngunit tila pareho rin ang nararamdaman ng Scorpion King para kay Amina. Inimbitahan niya si Amina na sumama sa kanyang mundo, at buong galak itong pumayag. Pagdating ni Tala, biglang natakot si Enkidu sa apoy ng lamparang dala niya. Halatang may takot siya sa apoy kahit sa maliit na ningas lamang. Sa isang pagkakataon, inanyayahan ng Scorpion King si Enkidu na pumasok sa isang lagusan. Nandoon na pala sina Tala at Amina na naghihintay. Agad nagsindi ng apoy si Tala, dahilan upang matakot si Enkidu at mahiwalay kay Amina. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakalabas na ang tatlo mula sa lagusan. Namangha si Amina sa tanawing nasa harap nila, tila ngayon lamang niya iyon nakita. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalayo, dumating na sina Kensa at kanyang mga tauhan. Nagpahinga si Matthaios at kanyang grupo sa dalampasigan. Tahimik na tumitig si Amina sa dagat. Sinabi niya sa Scorpion King na naririnig niya ang mga tinig mula sa sinaunang mga pampang. Ipinahayag din niyang labis niyang namimiss si Enkidu dahil kailanman ay hindi pa sila nagkahiwalay. Mula sa pag-uusap na iyon, nalaman ang dahilan kung bakit natatakot si Enkidu sa apoy, dahil siya ay yari sa putik at kapag nadampian ng apoy, nagiging bato siya. Sa kasamaang palad, naputol ang kanilang sandali dahil sa pagdating ng mga tauhan ni Kenza. You have a book! My master desires! I don't read books! All right, I'll take the 3 on the right. That leaves me the 7 on the left. Exactly. Sa gitna ng labanan, biglang dumating si Enkidu upang tumulong.
Dahil sa kanyang pagdating, madaling natalo ng grupo ni Scorpion King ang mga tauhan ni Kenza. Sa isang lungsod, namataan sina Kenza at kanyang mga tauhan na nagmamasid sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sa lungsod sina Matayos at mga kasama na naka-disguise. Napansin ng Scorpion King ang presensya ni Kenza roon. Inutusan niya si Tala na ibenta ang kanilang mga kabayo at kumuha ng bangka upang makatawid sa dagat patungong Amonesh. Dahil sa galit kay Kenza para sa pagkamatay ni Abe, diretso niyang hinarap si Kenza upang labanan ito. Nakita ni Tala ang laban at agad tinawag si Enkidu upang dalhin si Amina sa pantalan, habang siya naman ay gumamit ng karwahe upang iligtas ang Scorpion King. Tagumpay silang nakatakas at nagtungo sa Amonesh. Nakita ni Amina sa kanyang isipan ang pagpatay ni Haring Nebsarek sa prinsipe ng Nubia, na siyang kapatid ni Tala. Nakikita niya ang mga pangyayaring ito dahil pinatay ang kapatid niya sa pamamagitan ng espada ni Anubis. Hiniling ni Amina kay Tala na magpakatatag at ipagpatuloy ang pakikibaka. Lumapit si Tala kay Matayos at sinabing siya na ngayon ang nag-iisang tagapagmana ng kaharian ng Nubia. Nagiging isang reyna siya na walang kaharian, tulad ng nangyari sa hari ng Alakdan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating na sila sa Amonesh at nagsimula ng isa pang mahabang paglalakbay patungo sa ancient tomb ni Haring Memtep. Bagamat nabunyag na ang katotohanan tungkol sa Book of Souls, naghahanap naman sila ngayon ng isa pang pahiwatig kung paano tuluyang sirain ang sumpa ng espada ni Anubis sa pamamagitan ng Book of Souls na si Amina. Nakarating na sila sa libingan ni Haring Memtep. Si Enkidu na may takot sa apoy, ay piniringan ng mga mata. Nagsimula silang maghanap ng iba pang palatandaan na maaaring itinagong lihim. Napansin ni Amina ang isang buo at hindi nasirang estatwa ng Sphinx. Agad na hiniram ni Matayos ang sandata ni Enkidu upang basagin ito, at natagpuan nila ang isang pergamino. Ang pergaminong iyon ay naglalaman ng isang tala sa wikang Sumerian. Si Amina, na bihasa sa sinaunang wika, ay agad itong binasa. Nakasulat sa tala, si Haring Memtep ay inatake ng mga kaaway mula sa lahat ng panig. Humingi siya ng tulong mula sa Panginoon ng Underworld na likhaan siya ng isang espada na kumukuha ng mga kaluluwa ng kanyang mga kaaway, at ito ay nagbigay ng sukdulang kapangyarihan kay Haring Memtep. Pagbalik ni Haring Memtep sa Amonson, nakilala niya ang kanyang maharlikang kalaguyo na nagsilang ng isang anak na babae. Ang balat ng kanyang anak ay nagtataglay ng mga pangalan ng mga taong pinaslang ng espada. Ipinahayag ni Anubis kay Haring Memtep na ang tanging paraan upang masira ang sinumpang espada ay sirain ang Book of Souls. Ngunit iyon ay isang patibong pala ng Diyos ng kailaliman, sapagkat kailangang patayin ng hari ang kanyang kaisa-isang anak. Ngunit isang makapangyarihang salamangkero ang nagligtas sa sanggol, at itinarap ni Haring Memtep ang espada sa kanyang sariling puso at naisulat ang kanyang pangalan sa Book of Souls na kanyang anak. Mula sa tala na iyon, nalaman nila na si Amina pala ang anak ni Haring Memtep na nabuhay sa loob ng maraming siglo. Sa wakas, natanto nilang ang tanging paraan upang sirain ang sinumpang espada ay sirain ang Book of Souls, ibig sabihin ay kailangan nilang patayin mismo si Amina. Hindi pa man sila nakakapagdesisyon ay dumating na si Kenza at ang kanyang mga hukbo. Sa pamamagitan ng pampatulog, madali nilang natalo ang Scorpion King. Nakita ni Uruk ang isang pangkat na dumaraan sa kanyang nasasakupan. Napagtanto niyang bihag na ni Kenza ang hari ng Alakdan, ngunit wala siyang ginawa. Habang walang malay pa rin dahil sa pampatulog, iginapos si Matayos sa pagitan ng malalaking bato. Lumapit si Nebsarek kasama sina Kenza at Menofer. Mayabang niyang sinabi na nais niyang makipaglaban sa hari ng Alakdan kapag nagising ito. Binalaan siya ni Menofer na patayin na agad ang Scorpion King, ngunit sinabi ni Nebsarek na nais ng kanyang mga mandirigma na makita itong mamatay sa labanan, at gusto niyang pagbigyan sila. Inakala ni Nebsarek na mahina at sugatan na ang Scorpion King, kaya hindi niya na raw kailangan gamitin pa ang espada. Samantala, nakatagpo ni Tala ang kanyang bihag na mga sundalo ng kaharian. Sinabi niya sa kanila na siya na ngayon ang kanilang reyna at hinikayat silang lumaban sa kanyang panig. Si Nebsarek, na natuklasang si Amina ang tunay na Book of Souls, ay inutusan ng kanyang mga tauhan na sunugin ito. Nagsimula ang ritual ng paghahandog kay Amina sa kanilang Diyos. Sa kabilang banda ay sinubukan naman ni Tala na gisingin ang Scorpion King gamit ang kanyang abilidad. Rise, blacksmith.
become the Scorpion King again. Remember who you are, Scorpion King. Demigod, the last Arcadian. Hindi na sayang ang kanyang pagsisikap, nagkamalay muli ang hari ng Alakdan at nakawala sa gapos. Dumating siya sa tamang oras at hinamon ang lahat upang palayain si Amina. Agad na tumindig si Nebsarek at hinamon siya sa isang duelo. Sa bangin, dumating si Uruk at kanyang mga kasama upang tulungan ang Scorpion King. Mind Eater of Souls! With this sword, I am invincible! Unleash hell. Sa kabilang panig, ginamit naman ni Enkidu ang kanyang lakas upang sirain ang mga tanikala at tulungan ng iba pang mga bihag. Sa isang pagkakataon, sinubukan ni Enkidu na iligtas si Amina, ngunit agad siyang sinugod ni Nebsarek at itinarap ang espada sa kanyang katawan. Sa kabila ng pinsala, mahigpit na hinawakan ni Enkidu ang espada at nagpas siyang sirain ito, kahit pa kasama ang kanyang sarili. Sa labanan, ginamit ni Matayos ang punyal na pumatay kay Abe upang maghiganti. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa kamatayan sa pagitan ni Nebsarek at ng hari ng Alakdan. If I can't have your soul, Arcadian, then I will send you to the afterlife. I create my destiny, and I will not die by your hand. But you will! Matapos mapatay si Nebsarek, nakita ni Matayos na buo pa rin ang espada ni Anubis sa gitna ng apoy. Nakita ito ni Amina at tinawag siya, hiniling na sirain ang sinumpang espada. Malungkot na tumugon ang Scorpion King, sinabing ayaw niyang saktan si Amina. Itinaas niya ang espada, at si Amina ay lumapit, hanggang sa bumaon ito sa kanyang katawan. Unti-unti siyang naglaho, nagiging alabok na tinatangay ng hangin. At dito na nagtatapos ang pelikula.